Ipinagpalit sa isang kasinungalingan. Habang nilalamon ako ng dilim sa loob ng malamig na kwarto, sila'y nagpapakasasa sa liwanag ng aking kabiguan. Mas mapapadali ang lahat kung mawawala ka na lang. Bulong ng ahas sa aking asawa. Ngunit isang anino mula sa nakaraan ang biglang bumangon para sa akin. Hindi ako abo para apakan. Ako ang apoy na tutupok sa kanilang kasakiman. Paano bumangon ang isang pusong dinurog ng paulit-ulit? Don't worry, honey. It's just an anniversary. Pagkatapos nito, sayo na ulit ako. Ang mga salitang yon, malambing at puno ng pangako, ay hindi para sa akin. Nakatayo ako sa labas ng aming silid-aklatan, sa likod ng bahagyang nakaawang na pinto. Ang aking mga kamay ay may bahid pa ng arnato mula sa paghahanda. Ang aking puso ay puno ng pananabik para sa gabing ito. Sa buong kabahayan ay kumakalat ang mayaman at manamis-namis na amoy ng kare-kare, ang paboritong ulam ni Alonso. Ang paborito niyang ulam na ipinaghanda ko para sa aming ikalimang anibersaryo. Ang bawat halo sa malapot na sarsa ng mani ay isang panalangin. Ang bawat piraso ng gulay na maingat kong inayos sa ibabaw ng malambot na buntot ng baka ay isang hiling. Isang hiling na sana, sa gabing ito, maibalik namin ang init na unti-unti nang nanlalamig sa pagitan naming dalawa. Ang mga kandila sa mesa ay nakasindi na. Ang kanilang maliliit na apoy ay sumasayaw, lumilikha ng anino sa mga porselanang plato na minsan lang namin gamitin. Ako si Liwayway Salvacion del Rosario Vergara, at sa gabing ito, ang tanging hangad ko ay ang muling makita ang nangiti sa mga labi ng aking asawa, ang ngiting tila matagal nang ipinagkait sa akin. Ngunit ang pinto sa harapan ay bumukas at kasabay ng pagpasok ng malamig na hangin mula sa labas ay ang presensya ng aking biyenan, si Doña Esmeralda Vergara. Ang kanyang mga mata, kasing talim ng mamahaling stiletto na suot niya, ay agad na sinuri ang aking ginawa. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumunot. Kare-kare? Tanong niya. Ang bawat pantig ay may pait. Nagdiriwang ka ng anibersaryo ninyo na parang piyesta sa probinsya. Pagkain ng mahirap. Ang bawat salita ay isang batong ipinukol sa aking dibdib. Ngumiti lang ako ng pilit. Isang ngiting sanay nang isabit sa aking mga labi sa tuwing kaharap siya. Paborito po kasi ito ni Alonso, Mama. Umismid siya, inilapag ang kanyang Hermes bag sa isang silya na para bang iyon ay isang trono. Kahit kailan, hindi mo talaga maintindihan ang Pino at mataas na antas ng pamumuhay, Liwayway. Dinala ka ni Alonso dito sa Maynila, pero ang puso mo't panlasa naiwan pa rin sa Baguio. Hindi na ako sumagot. Pinulot ko ang aking dignidad mula sa sahig na pinagbagsakan nito at tahimik na bumalik sa kusina. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kanyang mapanghusgang titig na nakaturok sa aking likuran. Ito ang unang sampal ng gabi. Isang sampal na sanay na akong tanggapin. At habang nag-aayos ako ng mga kubyertos, doon ko narinig ang boses ni Alonso mula sa silid-aklatan. Ang boses na kanina ko pa inaasam na marinig. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, ang mga yon ang tuluyang bumasag sa lahat ng pag-asang binuo ko para sa gabing ito. Nang bumalik siya sa sala, ang kanyang mukha ay pagod. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa akin. Walang bakas ng pagkasabik. Walang bakas ng pagmamahal. Happy anniversary! Halos pabulong niyang sabi, at may walang kabuhay-buhay na iniabot sa aking isang maliit na kahon. Pagkatapos ay dumiretso siya sa hagdanan. Maliligo lang ako. Naiwan akong nakatayo roon. Ang hapunan na pinaghirapan ko ay unti-unting lumalamig sa mesa, kasabay ng aking puso. Ang kanyang wallet ay nahulog mula sa kanyang coat na basta na lang niyang inihagis sa sofa. Pinulot ko ito, isang simpleng gawain ng isang asawa na nag-aayos ng gamit ng kanyang kabiyak. Ngunit sa pagpulot ko,
Isang kapirasong papel ang dumulas palabas. Isang resibo mula sa isang mamahaling hotel sa Makati. At ang petsa ay kahapon. Ngunit hindi iyon ang pumatay sa akin. Ang pumatay sa akin ay ang mga nakasulat na pangalan sa ilalim ng room service. Mr. at Mrs. Vergara. At alam ko, sa kaibuturan ng aking kaluluwa, na ang Mrs. Vergara na tinutukoy sa resibong yon ay hindi ako. Nawalan ng lakas ang aking mga daliri. Ang resibo ay nahulog mula sa aking nanginginig na kamay, lumapag sa sahig na walang anumang ingay. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na mas malakas pa sa kahit anong pagsabog. Ang paghinga ko'y tila ninakaw. Ang bango ng niluto kong kare-kare ay naging amoy ng kasinungalingan. Ang mainit na liwanag mula sa mga kandila ay biglang naging malamig at mapanlinlang. Ito na ang pangalawang sampal. Isang sampal na hindi ko nakita, ngunit naramdaman ko hanggang sa buto. Isang sampal na walang tunog, ngunit nakabibingi. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Hawak ang crumpled na papel sa aking palad. Ang marahang agos ng tubig mula sa banyo sa itaas, kung saan naliligo ang aking asawa, ay parang isang kantang mapang-uyam sa katahimikan ng aking nawasak na mundo. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang anumang nagbago. Ngunit sa loob ko isang walang hanggang gabi ang bumagsak. Pinili kong manahimik. Ang resibo ay itinago ko sa pinakailalim ng aking aparador. Sa ilalim ng mga damit na isinuot ko noong kami masaya pa. Ang sakit ay isinilid ko sa isang sulok ng aking puso at hinarap ko ang umaga na may ngiti. Isang pekeng ngiti, isang maskarang gawa sa basag na salamin, ngunit isang ngiti pa rin. Naghanda ako ng almusal. Ang paghalo ko sa kape ni Alonso ay naging mas mabagal, mas maingat. Ang bawat galaw ko ay kontrolado dahil sa takot na kung ako'y bibitaw, kahit sandali lang, ay mababasa niya ang bagyo sa aking mga mata. Umupo siya sa hapag at hinalikan ako sa pisngi, isang halik na kasing lamig ng marmol na sahig. "I'm sorry about last night, mahal," sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Ang atensyon ay nasa kanyang telepono. "Babawi ako sa'yo, I promise." Tumango lang ako. Ang salitang promise mula sa kanyang bibig ay wala ng bigat. Isa na lang itong hanging dumaan. Sa araw na yon, inanunsyo ni Alonso na may darating na panauhin para sa hapunan. "Ang bago nating corporate lawyer," sabi niya. "Si Attorney Miranda Alcantara. Dito na lang kami mag-uusap para mas mabilis. Be a good wife and prepare something nice." Ang pangalan ay bago sa aking pandinig, ngunit isang malamig na kaba ang gumapang sa aking dibdib. Nang dumating ang gabi, dumating din siya, si Miranda Alcantara. Siya ay matangkad, baling kinita ng katawan, na balot sa isang mamahaling itim na damit. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng perpekto, walang kahit isang hiblang wala sa lugar. Ang kanyang mukha ay maganda sa isang paraan na nakakatakot, matalas, matalino, at puno ng kumpiyansa. At nang siya'y magsalita upang bumati, ang kanyang boses. "Good evening, Mrs. Vergara. It's a pleasure to finally meet you." Iyon ang boses, ang malambing na boses sa telepono. Ang boses na bumulong ng matatamis na pangako sa aking asawa. Biglang nanikip ang aking dibdib, at ang hangin ay tila tumangging pumasok sa aking mga baga. Naramdaman kong namutla ako, ngunit pinilit kong abutin ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay makinis at malamig. Ang hapunan ay isang pagpapahirap. Si Miranda ay bihasa sa kanyang mga salita. Pinag-usapan nila ni Alonso ang tungkol sa mga kontrata, mergers, at mga legal na termino na sadyang inilagay doon upang iparamdam sa akin na ako ay isang dayuhan sa sarili kong pamamahay. Ang mas masakit ay kung paano niya nakuha ang loob ni Doña Esmeralda.
Pinuri niya ang sining na nakasabit sa dingding, ang panlasa ng aking biyenan sa mga antigo. "You have a brilliant eye for beauty, Doña Esmeralda," sabi ni Miranda, at ang aking biyenan ay ngumiti ng malapad. Isang ngiting kailanman ay hindi niya ipinakita sa akin. Sa gitna ng kanilang usapan, habang inaabot ni Miranda ang isang dokumento kay Alonso, ang kanyang mga daliri ay sinasadyang dumampi at nagtagal sa kamay ng aking asawa. Isang maliit na galaw, halos hindi mapapansin ng iba. Ngunit para sa akin, iyon ay isang sigaw. Isang pagpapahayag ng pag-aari. Si Alonso ay hindi umimik, hindi bumitaw. Nang matapos ang hapunan at maihatid namin si Miranda sa pinto, hinila ako ni Doña Esmeralda sa isang tabi. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga, isang paghangang hindi para sa akin. "Nakita mo ba yon, Liwayway?" Bulong niya, may diin sa bawat salita. Ganoon dapat ang isang babae. Matalino, elegante, may sinasabi. Si Miranda ang babaeng nararapat magdala ng apelyidong Vergara. Iniwan niya akong nakatayo roon. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso na parang mga bubog. Hindi ako makatulog. Ang imahe ni Miranda, ang kanyang boses, ang kanyang paghawak sa kamay ni Alonso ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Bumangon ako mula sa kama, nag-iingat na hindi magising si Alonso. Nagtungo ako sa hardin, umaasang ang malamig na hangin ng gabi ay papayapain ang nag-aalab kong kalooban. Ngunit ang kapayapaan ay hindi ang natagpuan ko. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, sa dulo ng hardin, nakita ko ang dalawang anino. Ang isa ay kay Alonso. Ang isa ay kay Miranda. Hindi pa pala siya umuwi. Ang kanyang sasakyan ay nakatago sa dilim. Nagkubli ako sa likod ng isang pader na natatakpan ng mga baging. Ang aking puso ay kumakaripas. Ang kanilang mga boses ay mahina, mga bulong na halos hindi ko marinig. "Kailangan mo siyang kumbinsihin na ilipat ang share sa pangalan mo," narinig kong sabi ni Miranda. Ang kanyang boses ay wala na ang pagpapanggap na kabaitan. Ngayon ay malamig at puno ng kalkulasyon. "For your father's justice, remember?" Napatakip ako sa aking bibig upang pigilan ng isang hikbi. Ang aking mundo ay muling gumuho. At sa pagkakataong ito, mas malala. Hindi lang ito tungkol sa pambababae. Hindi lang ito tungkol sa isang lihim na relasyon. Mayroong plano. Isang mas malaki at mas madilim na plano. At ako, ang aking tiwala, ang aking pag-ibig, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang mga salita ni Miranda, "For your father's justice," ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang palaisipang ayaw akong patahimikin. Anong hustisya? Anong kinalaman ng ama ko rito? Sa gitna ng takot, may isang pangalan na naging kanlungan ko. Rafael del Rosario, ang aking ama. Kinabukasan, habang wala si Alonso at si Doña Esmeralda, palihim akong tumawag sa kanya. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ang mga numero. "Itay," halos pabulong kong sabi nang sagutin niya. "Liway, anak, napatawag ka?" Ang kanyang boses, kahit sa telepono, ay nagdala ng pamilyar na init at kapanatagan. "Itay, may alam po ba kayo tungkol sa pamilya ng papa ni Alonso? Sa nakaraan nila?" Nag-iingat ako sa bawat salita. Takot na may makarinig. Natahimik siya sa kabilang linya. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa kahit anong sagot. "Bakit mo na itanong, anak?" "Wala po. Gusto ko lang pong malaman." Muli, katahimikan. At nang magsalita siyang muli, ang kanyang boses ay may bigat na hindi ko pa narinig dati. "Hindi lahat ng kumikinang ay ginto, Liwayway. Mag-iingat ka, anak. Mag-iingat ka palagi." Bago pa ako makasagot, ibinaba na niya ang tawag at iniwan akong mas maraming tanong kaysa sagot. Ilang araw ang lumipas na puno ng pagpapanggap at malamig na pakikitungo. At sa gitna ng kadilimang yon, isang munting kislap ang dumating, isang pagkahilo. Sa umaga,
Isang pagbabago sa aking katawan, isang hinala na kinumpirma ng 2 linyang lumitaw sa pregnancy test kit. Buntis ako. Sa isang iglap, ang lahat ng takot ay napalitan ng isang munting pag-asa. Isang anak, ang magiging anak namin ni Alonso. Ito na siguro ang sagot. Ang isang sanggol ang maglalambot sa puso ni Alonso, ang magbubuklod sa amin muli, ang magliligtas sa aming pagsasama. Inipon ko ang lahat ng lakas ng loob ko at sinalubong siya ng gabing iyon na may ngiti sa mga labi. Alonso, may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, ang puso ko'y puno ng pananabik. Magkakaanak na tayo. Huminto siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa aking tiyan. May bahagyang gulat sa kanyang mga mata, ngunit agad itong nawala. Napalitan ng isang malamig na kalkulasyon na nagpayelo sa aking dugo. Mabuti yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. A baby needs a financially stable family. At pagkatapos idinagdag niya, nasaan na ang mga papeles na pinapapirmahan ko sa'yo? It's the perfect time to secure our child's future, don't you think? Nang malaman ni Doña Esmeralda ang balita, ang kanyang reaksyon ay mas malala pa. Sinukat niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Isang tinging puno ng pagdududa. Sigurado ka bang Vergara ang dinadala mo? Ang pag-asa sa loob ko ay namatay. Naupo ako sa aking kama ng gabing iyon. Ang kamay ay nakapatong sa aking sinapupunan. Hindi ito ang inaasahan kong reaksyon. Dito, sa ilalim ng aking palad, ay naroon ang aking lihim na kakampi, ang tanging nilalang sa bahay na ito na tunay na sa akin. At ipinangako ko sa kanya, sa katahimikan ng gabi, na poprotektahan ko siya. Kinabukasan si Alonso ay pumasok sa aming silid na may kakaibang ngiti. Mahal, naisip ko, hindi maganda ang hangin sa Maynila para sa isang nagbubuntis. Dadalhin kita sa beach house natin sa Batangas. Doon, makakapagpahinga ka ng mabuti. Isang bitag, iyon ang isinigaw ng aking isipan. Ngunit ano ang magagawa ko? Wala akong karapatang tumutol. Kinahapunan, isang itim na sasakyan ang naghihintay. Ang driver ay hindi pamilyar sa akin. Sa buong biyahe, sinubukan kong gamitin ang aking telepono, ngunit walang signal. Ang daan ay paliko-liko at hindi ko na makilala. Nang sa wakas ay huminto kami, bumungad sa akin ang isang malaking bahay na nakaharap sa dagat. Maganda sana, ngunit ang nakapalibot dito ay isang mataas na pader at isang dambuhalang rehas na bakal. Pumasok ang sasakyan at si Alonso, na sumunod sa sarili niyang kotse, ay hindi man lang bumaba para samahan ako. Mula sa bintana, sinabi lang niya, magpahinga ka, babalik ako kapag maayos na ang lahat. At pagkatapos, isang mabigat at garalgal na tunog ang nilikha ng dahan-dahang pagsara ng dambuhalang rehas na bakal sa aking likuran. Ang tunog ng metal na nagkikiskisan, ang tunog na nagpihit sa susi ng aking bilangguan. Iniwan niya ako roon, kasama ang 2 katulong na hindi ko kilala, at si Yaya Ising na isinama pala nila. Nakatayo ako sa malaking sala, nakatingin sa malawak na karagatan mula sa salaming bintana. Ang dagat ay asul at walang katapusan, ngunit para sa akin, hindi ito simbolo ng kalayaan. Isa itong pader na gawa sa tubig, isang hangganan na hindi ko matatakasa. Ako ay isang bilanggo. Ang mga araw sa Batangas ay naging isang mahabang panaginip na walang kulay. Ang tanging orasan ko ay ang araw, ang pag-akyat nito sa umaga na nagpapakita ng alikabok sa hangin, at ang paglubog nito sa hapon na nag-iiwan ng kulay kahel at lilang mga guhit sa dagat, isang kagandahang hindi ko kayang yakapin. Ang buhay sa loob ng bahay ay isang malamig at tahimik na ritual. Ang 2 katulong na ipinakilala bilang sina Lorna at Rina ay parang mga anino silang gumagalaw. Ang kanilang mga mukha ay mga blangkong maskara. Ang kanilang mga boses ay bihira kong marinig
Maliban sa mga kinakailangang sagot, handa na po ang pagkain o oras na po ng inyong gamot. Hindi sila tumitingin sa aking mga mata. Sila ay mga bantay, hindi mga kasambahay. Ang pagkain na inihahain nila ay sapat lamang para ako ay mabuhay. Isang mangkok ng sabaw na halos tubig na lang at ilang lumulutang na gulay. Isang piraso ng isda na walang lasa. Malayo sa yaman ng kare-kare na dati kong niluluto na may pagmamahal. Ito ay pagkain para sa isang bilanggo, hindi para sa isang nagdadalang tao. Sa bawat subo, nararamdaman ko ang panghihina ng aking katawan at ang pag-aalala para sa nilalang sa loob ko. Si Yaya Ising ay nandyan, ngunit parang hindi ko na rin siya kilala. Umiiwas siya sa aking tingin. Kapag sinusubukan ko siyang kausapin, mga maikling sagot lang ang kanyang binibigay at agad siyang aalis. Ang dating init sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot. Ang bawat araw na lumilipas na wala siyang imik ay isa pang patalim na tumatarak sa aking puso. Nagpaparamdam sa akin na ako'y tunay at lubusang nag-iisa. Nagsimula akong kausapin ang aking anak. Hahaplusin ko ang aking tiyan at ibubulong ko ang mga kwento tungkol sa Baguio. Tungkol sa amoy ng mga puno ng pino pagkatapos ng ulan. Tungkol sa kabaitan ng kanyang lolo Rafael. Siya ang aking tanging kausap, ang aking tanging pag-asa. Magpakatatag ka lang anak. Bulong ko isang gabi, habang ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa aking mga pisngi. Kailangan nating maging matatag. At isang gabi, habang ang buong bahay ay nababalot na sa katahimikan at tanging ang ugong lang ng alon sa dalampasigan ang maririnig, bumukas ang pinto ng aking silid nang walang anumang tunog. Isang siwang ng liwanag mula sa pasilyo ang unti-unting lumitaw. Isang anino ang tahimik na pumasok. Napabangon ako. Ang puso ko ay puno ng takot. Ngunit ang anino ay lumapit at sa dilim, nakilala ko ang mukha ni Yaya Ising. May dala siyang isang tray. Ma'am Liway, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang mga labi. Isang hudyat na manahimik ako. Sa tray ay may isang mainit na mangkok ng arroz caldo. Ang amoy ng luya at manok ay parang isang yakap sa aking nanlalamig na diwa. Mayroon ding isang baso ng gatas. Kinuha niya ang walang lasang pagkain na iniwan sa aking mesa at inilagay ang dala niya sa harapan ko. Kumain po kayo. Pakiusap niya. Kailangan ninyo yan, kailangan niya ng baby. Habang kumakain ako, ang bawat subo ay nagbabalik ng lakas sa aking katawan. Si Yaya Ising ay umupo sa gilid ng kama. Patawad po ma'am, sabi niya. Ang mga luha ay namumuo sa kanyang mga mata. Bantay sarado po tayo. Ang dalawang yan. Hindi sila mga katulong, mga mata sila ni Ma'am Miranda. Pinagbawalan nila akong kausapin ka, pero hindi na kaya ng konsensya ko ma'am. Hindi ko kayang makita kang ginugutom. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay kulubot, ngunit mainit. At sa pagkakataong yon, iyon ang pinakamatibay na bagay na nahawakan ko sa loob ng maraming linggo. Salamat ni Yaya, sabi ko. Ang aking boses ay basag. Salamat. Hahanap po ako ng paraan, Ma'am Liway. Ipinangako niya. Hahanap ako ng paraan para makatulong. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Kinuha niya ang tray at tahimik na lumabas ng silid, isinara ang pinto at ibinalik ako sa kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, hindi ako nag-iisa. Sa gitna ng kadiliman, isang munting kandila ang sinindihan ni Yaya. Ngunit ang tanong sa aking isipan ay, gaano ito kabilis papatayin ng hangin? Ang mga gabi ay naging aming munting lihim na santuwaryo ni Yaya Ising. Sa ilalim ng dilim, sa katahimikang binabasag lamang ng mga alon, siya'y dumarating na may dalang mainit na pagkain at mga kwento mula sa labas. Mga balitang pinipitas niya mula sa radyo ng mga gwardya
Mga pira-pirasong impormasyon na nagpapaalala sa aking mayroon pang mundo sa labas ng mga pader na ito. Ang kanyang katapangan ay nagbigay sa akin ng lakas, ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang aking katawan ay lalong bumibigat. Ang sanggol sa aking sinapupunan ay lumalaki. Isang paalala na ang oras ay paubos na. Kailangan kong makalabas dito. Kailangan naming makalabas dito. Isang hapon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ng walang katapusang paghahabulan ng mga alon at ng dalampasigan, ang aking isipan ay lumipad pabalik. Tila bumalik ang aking gunita sa araw ng aking kasal. Isang araw na ngayon ay parang eksena mula sa buhay ng ibang tao. Nakita ko ang aking sarili, nakasuot ng puting bestida, nagniningning sa kaligayahan. At sa tabi ko, ang aking ama, si Rafael. Ang kanyang mga mata ay masaya, ngunit sa likod ng kagalakang iyon ay may isang anino na pag-aalala. Bago niya ako ihatid sa altar, may kinuha siya mula sa isang maliit na kahon, isang pulseras na gawa sa pilak, simple ngunit elegante ang pagkakagawa. Isinara niya ito sa aking pulso. Ito ang regalo namin sa iyo ng nanay mo, sabi niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Para saan man ka magpunta, lagi mong dala ang isang piraso ng aming pagmamahal. At pagkatapos, hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit at bumulong sa paraang kami lang ang makakarinig. Anak, kahit anong mangyari, kahit gaano kakalayo, tandaan mo na laging may isang bahagi iko na kasama mo. Huwag mo itong huhubarin kahit kailan. Nabalik ang aking diwa sa kasalukuyan dahil sa biglaang pagkirot sa aking tiyan. Napatingin ako sa aking pulso. Nandoon pa rin ang pulseras. Sa loob ng 5 taon, hindi ko ito hinubad. Kahit minsan, isang simple at walang malay na pagsunod sa isang hiling ng ama. Ngayon, tinitigan ko ito ng may bagong pananaw. Ang disenyo nito ay kadena ng magkakakabit na maliliit na dahon. Ngunit sa gitna, may isang palamuti, isang maliit at patag na bulaklak ng sampagita. Hinaplos ko ito. Ang metal ay malamig sa aking balat. At doon, sa ilalim ng talulot ng sampagita, naramdaman ko ito. Isang maliit na umbok na halos hindi kapansin-pansin. Hindi ito bahagi ng disenyo. Ito ay isang bagay na sinadyang ilagay doon. Kinabahan ako. Ang tibok ng aking puso ay bumilis. Ang mga salita ng aking ama ay bumalik sa akin. Isang bahagi ko na kasama mo. Ang kanyang misteryosong katahimikan sa telepono. Ang kanyang babala na mag-iingat ako. Hindi ito ordinaryong alahas. Ang aking ama, ang simpleng tagapag-ayos ng relo sa Baguio, ay may mga lihim na hindi ko alam. At ang pulseras na ito ay isa sa mga iyon. Hinintay ko ang gabi. Hinintay ko ang pagdating ni Yaya Ising. Nang siya'y umalis na at ang buong bahay ay muling nilamon ng dilim, dahan-dahan akong bumangon. Lumapit ako sa bintana kung saan ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kaunting tulong. Itinaas ko ang aking pulso. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Gamit ang dulo ng aking kuko, buong ingat kong pinindot ang maliit na umbok sa ilalim ng bulaklak na sampagwita. May isang bahagyang paglubog na halos hindi maramdaman. Walang tunog. Walang ilaw na umilaw. Walang kahit anong nangyari. Nakatayo ako roon sa dilim. Ang aking paghinga ay nakabitin sa hangin. Inulit ko ang pagpindot. 1, 2, 3 beses. Ngunit wala pa ring nangyari. Ang pulseras ay nanatiling isang malamig at tahimik na piraso ng metal sa aking pulso. Napasandal ako sa pader. Ang pag-asa na biglang sumibol sa aking dibdib ay unti-unting namatay. Baka imahinasyon ko lang ang lahat. Baka sa sobrang desperasyon ko ay naghahanap ako ng kahulugan sa isang bagay na wala naman. Ngunit habang nakatayo ako roon, sa gitna ng katahimikan, hindi ko alam na sa layong daan-daang kilometro,
Sa isang maliit at madilim na kwarto sa Baguio, isang maliit na ilaw sa isang luma, ngunit komplikadong mapa ang nagsimulang kumurap. Isang maliit na pulang tuldok na tahimik na sumisigaw ng saklolo mula sa baybay ng Batangas State. Ang pagkurap ng pulang tuldok sa Baguio ay isang senyales na hindi nakaligtas sa mapagmatsyag na mga mata ni Rafael. Ngunit ang tulong ay hindi dumarating na parang isang kidlat. Ito ay isang plano na kailangang buuin ng may pag-iingat. At habang ang plano ay binubuo, ang oras sa Batangas ay tumatakbo laban sa akin. Nagsimula ito sa kalangitan. Ang asul na kulay ay dahan-dahang nilamon ng kulay abong mga ulap na nagtipon-tipon sa abot tanaw. Ang dagat, na dati payapa, ay naging marahas. Ang mga alon ay galit na humahampas sa dalampasigan. Isang bagyo ang paparating at kasabay ng pagdating nito ay ang pagdating ng isa pang unos sa loob ng aking katawan. Isang matalim na pagkirot ang biglang gumuhit sa aking balakang. Kumalat sa aking tiyan na parang kidlat. Napahawak ako sa aking sinapupunan at napasandal sa pader. Ang aking paghinga ay biglang naging mababaw. Alam ko ang ibig sabihin nito. Masyado pang maaga. Ngunit ang aking anak, gusto na niyang lumabas. Ang kirot ay dumarating na parang alon. Humahampas ng buong lakas. Pinipiga ang bawat himaymay ng aking kalamnan. At pagkatapos ay dahan-dahang uurong, iniiwan akong hingal at nanginginig. Sa pagitan ng bawat pagkirot, sinubukan kong tawagin sina Lorna at Rina. Tulong. Ang aking sigaw. Ang aking boses ay basag at mahina. Tulungan niyo ako. Dumating sila, hindi na may pag-aalala, kundi may inis sa kanilang mga mukha. Ano na naman ito, ma'am? Tanong ni Lorna nakapamiwang. Ang baby, lalabas na yata. Hirap kong sabi. Nagkatinginan sila at pagkatapos ay tumawa ng mahina. Isang tawang walang anumang awa. Arte lang yan, sabi ni Rina. Gusto niyo lang tumakas. Totoo ang sinasabi ko. Masakit. Kailangan ko ng doktor. Pakiusap ko. Ang mga luha ay nag-uunahan na sa pagpatak. Ngunit tinalikuran lang nila ako. Iniwan nila akong nakahandusay sa sahig, mag-isang nilalabanan ang sakit at ang takot. Sa labas, ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang tumama sa mga bintana, dahan-dahan sa simula, hanggang sa naging isang malakas na buhos na tila gustong lunurin ang buong mundo. Ang pagaspas ng hangin ay parang isang sigaw, nakikisabay sa sigaw na pinipigilan ko sa aking lalamunan. Bumukas ang pinto sa harapan at pumasok si Miranda. Hindi siya nabasa ng ulan. Ang kanyang damit ay perpekto pa rin. Ang kanyang mukha ay kalmado, na para bang ang bagyo sa labas ay hindi umiiral. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng tunog sa sahig na siyang tanging naririnig ko bukod sa aking sariling hirap na paghinga. Tumingin siya sa akin mula sa itaas. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon na parang nakatingin sa isang basahan. Miranda, please. Pagmamakaawa ko. Yung baby, tulungan mo ako. Umupo siya, hindi para tulungan ako, kundi para maging kapantay ng aking mga mata. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa akin. Amoy na amoy ko ang kanyang mamahaling pabango. Isang amoy na sumasakal sa akin. Alam mo, liwayway, bulong niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit puno ng lason. Mas mapapadali ang lahat kung mawawala ka na lang. At pagkatapos, tumayo siya. Tinalikuran niya ako. Iwan niyo siya dyan, utos niya kina Lorna at Rina. Hayaan nating ang kalikasan ang magdesisyon. At sila'y umalis, isinara ang pinto, at iniwan akong mag-isa sa dilim kasama ang bagyo, ang sakit, at ang kanyang mga huling salita na umuulit-ulit sa aking isipan. Ang oras ay naging malabo. Ang sakit ay wala ng tigil. Wala na akong lakas para sumigaw. Ang tanging nagawa ko na lang
ay umiyak at magdasal sa Diyos, sa aking ina, sa aking ama. At habang ako'y nasa bingit na ng pagsuko, isang tunog mula sa labas ang pumutol sa ugong ng ulan at hangin. Hindi ito kulog. Ito ay isang mabigat na tunog ng metal na bumubukas. Ang tunog ng rehas na bakal na minsan ay sumara para ikulong ako. Ngayon ay bumubukas para palayain ako. Bumukas ang pinto. Dalawang anino ang pumasok, nakatayo laban sa liwanag ng kidlat sa labas. Ang isa ay matanda at bahagyang kuba. Ang isa ay matangkad at tuwid. Lumapit sila sa akin at nang tamaan ng liwanag ang kanilang mga mukha, ang aking puso ay tila muling tumibok. Si Attorney Ben, ang matalik na kaibigan ng aking ama. At sa tabi niya, ang aking ama, si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi ko pa nakita kailanman. Ngunit nang tumingin siya sa akin, ang galit na yon ay napalitan ng walang hanggang pag-aalala. Nandito na si Itay, anak, sabi niya. Lumuhod sa tabi ko at marahang hinaplos ang aking buhok. Pagkatapos noon, ang lahat ay naging puti. Ang huling nakita ko, bago ako tuluyang nilamon ng dilim, ay ang mukha ng aking ama, ang aking tagapagligtas. Ang una kong naramdaman ay ang amoy. Isang amoy na malinis, matapang, at medikal. Ang amoy ng ospital. Pagkatapos ay ang tunog, isang mahina at ritmikong pagpindot na umuulit-ulit sa katahimikan. Isang dayuhang tunog na hindi ko maalala kung saan narinig. Dahan-dahan, iminulat ko ang aking mga mata. Ang liwanag ay malabo, nagmumula sa isang siwang sa bintana. Bumagsak ang aking tingin sa aking tiyan. Ito ay patag na. Ang bigat na halos 9 na buwan kong dinala ay biglang nawala. Isang pakiramdam ng kawalan ang biglang kumalat sa aking buong katawan. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na kirot na aking nararamdaman. Ang anak ko? Ang mga salitang hirap na hirap lumabas sa aking tuyong lalamunan. Isang anino ang gumalaw sa tabi ng aking kama. Si Itay. Ang kanyang mukha ay pagod. Ang ilalim ng kanyang mga mata ay maitim. Ngunit nang tumingin siya sa akin, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang palad ay magaspang, ngunit puno ng init na nagbigay sa akin ng kapanatagan. Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya sa direksyon ng pinto. Bumukas ito ng marahan at isang nurse na nakaputi ang pumasok. Sa kanyang mga braso ay may isang maliit na buklod ng kumot na kulay rosas. Ang bawat hakbang niya palapit sa akin ay nagpabilis sa tibok ng aking puso. Inilagay niya ang munting buklod sa aking mga braso at doon, sa ilalim ng malambot na kumot, natulog ng mahimbing ang pinakamagandang nilalang na nakita ko sa buong buhay ko. Siya ay napakaliit. Ang kanyang mukha ay kasing laki lang ng aking palad. Ang kanyang buhok ay ilang hibla lang ng itim na seda. Ang kanyang mga labi ay parang isang usbong ng rosas. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang mga ito ay madilim at malalim na parang isang gabi na puno ng mga bituin. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng luha na tiniis ko sa loob ng mga buwang yon, lahat ng yon ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Lahat ng yon ay para sa kanya. Isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata, ngunit hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng dalisay at walang kapantay na pag-ibig. Amara, bulong ko. Isang pangalan na dati ko nang pinapangarap. Ang aking minamahal, ang aking liwanag. Habang nakatitig ako kay Amara, may isang bagay na nagbago sa loob ko. Ang liwayway na asawa ni Alonso, ang liwayway na biktima ni na Miranda at Doña Esmeralda, ang liwayway na bilanggo sa Batangas. Namatay na siya sa gabing iyon ng bagyo. Ang babaeng nakahiga ngayon sa kama ng ospital, ang babaeng may hawak na isang munting buhay sa kanyang mga braso ay iba na. Hindi na ako biktima.
Ako ay isang ina. Ang pagmamahal ko kay Amara ay hindi lang isang malambot na damdamin. Ito ay isang baluti. Ito ay isang sandata. Ang takot na dati gumagapos sa akin ay napalitan ng isang malamig at matatag na determinasyon. Tumingin ako sa aking ama at nakita niya ang pagbabago sa aking mga mata. Itay, anong susunod na mangyayari? Tanong ko. Ang aking boses ay mahina pa rin, ngunit mayroon ng bigat. Magpagaling ka muna, anak. Sagot niya, hinahaplos ang aking buhok. Ako na ang bahala sa lahat. Umiling ako ng marahan. Ang aking mga mata ay hindi humihiwalay kay Amara. Hindi din, Tay. Sabi ko, tayo na ang bahala. Ang paggamit ko ng salitang tayo ay isang deklarasyon, isang pangako. Hindi na ako isang pasahero sa aking sariling kwento. Hawak ko na ang manibela at para sa anak ko, para kay Amara, haharapin ko ang anumang unos na darating. Sa labas, ang araw ay nagsisimula ng sumikat. Ang unang sinag ng liwanag ay tumagos sa bintana at tinamaan nito ang mukha ng aking natutulog na anak. Ang unang liwanag, ang aking Amara, ang bagong umaga ng aking buhay ay nagsimula na. Ang pag-alis sa ospital ay parang paggising mula sa isang mahabang lagnat. Ang bawat hakbang palabas sa malamig at artipisyal na pasilyo ay isang hakbang palayo sa bangungot. Sa labas, ang hangin ng Maynila ay mainit at mabigat. Puno ng ingay ng mga sasakyan at ng mga alaala na gusto ko nang ibaon sa limot. Ang biyahe pabalik sa Baguio ay isang tahimik na paglalakbay. Si Attorney Ben ang nagmamaneho, si Itay ay nasa tabi niya, at ako ay nasa likod. Yakap-yakap si Amara. Habang paakyat kami sa mga palikulikong daan ng Cannon Road, unti-unti kong naramdaman ang pagbabago. Ang mainit na hangin ay napalitan ng lamig ng kabundukan. Ang amoy ng usok ay napalitan ng halimuyak ng mga puno ng pino at basang lupa. Sa bawat kilometrong nilalakbay namin palayo sa Maynila, nararamdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Nang huminto kami sa tapat ng aming bahay, isang pamilyar na tunog ng kumakalawang na metal ang narinig ko mula sa pagbukas ng tarangkahan. Ang bahay namin ay maliit lang, gawa sa kahoy, malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Bergara. Ngunit pagpasok ko, isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa akin. Ito ang amoy ng tahanan. Si Yaya Ising na nauna nang umuwi kasama si Attorney Ben ay sumalubong sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Inayos niya ang isang maliit na silid para sa amin ni Amara. Ang higaan ay simple. Ang mga kumot ay lumana, ngunit malinis at mabango. Dito, walang mga bantay na nakamasid. Dito, malaya akong maging isang ina. Ang mga unang linggo ay isang pagsubok. Ang mga gabi ay mahaba, pinupuno ng pag-iyak ni Amara at ng sarili kong mga luha na tahimik kong pinupunasan sa dilim. Ang pagiging isang ina ay isang trabahong walang pahinga. Ngunit sa bawat pagpapadede ko sa kanya, sa bawat pagpapalit ng lampin, sa bawat pagpapatulog sa kanya sa aking dibdib, ang pagmamahal ko ay lalong lumalalim at ang aking determinasyon ay lalong tumitibay. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Amara, naupo kami ni Itay sa maliit naming sala. Ang tanging liwanag ay mula sa isang lumang lampara. Ito na ang oras para sa mga tanong. Itay, bakit? Tanong ko. Ang alam niya ay, kasalanan niyo ang lahat. Tumango si Itay. Isang kasinungalingan na isinubo sa kanya habang siya'y bata pa. Isang kasinungalingan na ginamit ni Miranda Alcantara para manipulahin siya, para paikutin siya sa kanyang mga daliri. Hindi kanya pinakasalan dahil sa pag-ibig, liwayway. Pinakasalan kanya bilang bahagi ng isang baluktot na paghihiganti na itinanim ni Miranda sa kanyang isipan. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang galit, ang pagpilit sa akin na pirmahan ang mga papeles, ang hustisyang sinasabi nila,
Lahat ay nakatayo sa pundasyon ng isang malaking kasinungalingan. Ang sakit sa aking dibdib ay hindi na sakit ng isang pusong sinugatan ng pag-ibig. Ito ay naging isang malamig na galit. Galit para sa panlolokong ginawa nila. Galit para sa buhay na ninakaw nila sa akin. Nang gabing iyon, matapos ang pag-uusap namin ni Itay, pumasok ako sa aking silid. Tinitigan ko ang natutulog na mukha ng aking anak. Ang kanyang paghinga ay payapa, walang kamalay-malay sa kasamaan ng mundo. Dito nagsisimula ang lahat. Para sa kanya. Habang nag-aayos ako ng mga gamit na dinala mula sa Maynila, may isang bagay na nahulog mula sa isang lumang kahon. Ang aking portfolio. Ang koleksyon ng aking mga disenyo sa interior design. Mula pa noong ako'y nasa kolehiyo. Mga guhit na puno ng pangarap, mga planong binuo bago pa dumating si Alonso sa buhay ko. Binuklat ko ito. Ang papel ay medyo naninilaw na. Ngunit ang mga linya ay matalas pa rin. Ang mga ideya ay buhay na buhay. Hinaplos ko ang isang disenyo ng isang maliit na sala na may malaking bintana kung saan malayang pumapasok ang liwanag. Naalala ko ang babaeng gumuhit nito. Isang babaeng puno ng pag-asa. Isang babaeng may sariling pangalan at sariling pangarap. Isinara ko ang portfolio. Hawak ko sa aking mga kamay ang katibayan ng kung sino ako bago ako naging si Mrs. Vergara. At sa kauna-unahang pagkakataon, alam ko na kung paano ako magsisimulang muli. Ang pagbangon mula sa abo ay hindi isang magandang talinghaga. Ito ay isang prosesong mabagal, mahirap, at madalas ay marumi. Ang mga unang buwan sa Baguio ay puno ng mga gabing walang tulog, mga lamping kailangang labhan gamit ang kamay sa malamig na tubig, at ang palaging pag-aalala kung saan kukunin ang susunod na pambili ng gatas ni Amara. Ang maliit na kinikita ni Itay sa pag-aayos ng relo ay halos hindi sumasapat. Ibinenta ko ang iilang alahas na natira sa akin, mga hikaw, isang kwintas, lahat maliban sa pulseras na bigay ni Itay. Ang perang napagbentahan ay ginamit kong puhunan, hindi para sa isang malaking negosyo, kundi para sa isang panimula. Ginamit ko ang aming maliit na garahe. Nilinis ko ito, pininturahan ng puti, at naglagay ng isang lumang mesa na nagsilbing aking workstation. Sa tulong ni Itay, nakabili ako ng second-hand na computer at isang maliit na printer. Ang aking portfolio, na puno ng mga pangarap, ay naging aking Biblia. Muli akong nagsimulang gumuhit. Ang bawat linya na aking iginuguhit ay hindi lang isang linya sa papel. Ito ay isang pagbawi. Pagbawi sa aking pagkatao, sa aking talento, sa aking mga pangarap na pansamantala kong tinalikuran para sa isang lalaki. Si Amara, na nakalagay sa isang duyan sa tabi ko. Ang aking inspirasyon, ang kanyang mga tawa, ang musika sa aking trabaho. Nagsimula ako sa maliliit na proyekto. Isang kapitbahay na nagpatulong mag-ayos ng kanilang sala. Isang kaibigan ng kaibigan na naghahanap ng disenyo para sa isang maliit na coffee shop. Ang bayad ay hindi malaki, ngunit sapat na. At ang bawat natatapos na proyekto ay nagbabalik ng kumpiyansa sa aking sarili. Ang aking pangalan, Liwayway Salvacion, ay unti-unting nakilala sa aming maliit na komunidad. Hindi bilang ang dating asawa ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang mahusay na taga-disenyo. Ang malaking pagkakataon ay dumating sa anyo ng isang anunsyo sa dyaryo. Ang Gawad Likha. Pambansang paligsahan sa disenyo. Isang prestihiyosong kompetisyon para sa mga umuusbong na taga-disenyo sa buong Pilipinas. Ang grand prize, isang malaking halaga ng pera at isang kontrata para idisenyo ang interior ng isang bagong luxury boutique hotel sa Maynila. Maynila. Ang pangalan pa lang ay nagdulot na ng kaba sa aking dibdib. Ang bumalik doon ay parang pagbabalik sa isang sementeryo na puno ng masasamang alaala. Ngunit nang tumingin ako kay Amara, nawala ang takot. Ang Maynila rin ang lugar kung saan
Naroon ang mga taong kailangang makita na ako'y nakatayo pa. Nagpuyat ako ng ilang linggo para sa aking entry. Ang aking konsepto ay pinamagatan kong pahinga. Isang disenyo na hango sa kapayapaan at katahimikan ng kalikasan ng Baguio. Ginamit ko ang mga elemento ng kahoy, bato, at maraming halaman. Ang bawat sulok ay idinisenyo para maging isang santuaryo, isang lugar kung saan ang isang taong pagod ay maaring magbawas ng pasanin at muling makahanap ng sarili. Ito ay hindi lang isang disenyo ng isang hotel. Ito ay kwento ng aking buhay. Ilang buwan nang lumipas, halos nakalimutan ko na ang tungkol sa kompetisyon. Hanggang isang araw, isang makapal na sobre ang dumating. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay isang sulat na may opisyal na letterhead. Ang aking entry ay napili bilang isa sa 5 finalist. At ang huling paghuhusga ay gaganapin sa Maynila. Ang araw ng presentasyon ay isang bagyo ng kaba at determinasyon. Sa entablado, kaharap ang mga hurado na respetado sa industriya. Ipinaliwanag ko ang aking disenyo. Hindi lang ako nagsalita tungkol sa mga kulay at materyales. Ikinuwento ko ang pilosopiya sa likod nito, ang kahalagahan ng paghahanap ng isang ligtas na lugar para maghilom. Ang aking boses ay hindi nanginig. Ang aking mga salita ay puno ng damdamin at katotohanan. Habang ako'y nagsasalita, sa isang sulok ng audience, may isang pamilyar na mukha. Si Miranda Alcantara. Nakatayo siya roon, ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkagulat at hindi maitagong pagkamuhi. Nalaman ko kalaunan na ang isa sa mga major sponsors ng hotel ay isang kumpanyang pinagsisilbihan niya bilang legal counsel. Sinadya niyang pumunta, marahil ay umaasang makita akong bigo. Ngunit ang kanyang presensya ay hindi nakasira sa akin. Sa halip, nagbigay ito sa akin ng mas malakas na apoy. Tumingin ako diretso sa kanyang direksyon, hindi bilang isang talunang biktima, kundi bilang isang karibal. At tinapos ang aking presentasyon ng may dignidad. Nang tawagin ang pangalan ng nagwagi, ang mundo ko ay huminto. Ang grand prize winner ng Gawad Likha ay si Miss Liwayway Salvacion. Ang tunog ng palakpakan ay parang kulog sa aking pandinig. Habang paakyat ako sa entablado para tanggapin ang tropeo, ang aking mga mata ay muling hinanap si Miranda. Nakita ko siyang mabilis na tumalikod at umalis, nilalamon ng dilim ng exit. Sa sandaling iyon, alam ko na ito ang pinakamatamis na paghihiganti. Hindi ko kailangang gumamit ng dahas o masasamang salita. Ang aking tagumpay ang aking sagot. Ang disenyo na nilikha mula sa aking mga abo, ang siyang sumunog sa kanyang pagmamataas. Ang tagumpay ko sa Gawad Likha ay naging isang alon na lumikha ng malalaking pagbabago. Ang pangalan kong Liwayway Salvacion, na dating ibinubulong lamang sa mga sulok ng Maynila bilang isang kaawa-awang asawa, ngayon ay laman na ng mga lifestyle magazine at mga business section ng dyaryo. Ang pahinga, ang aking nagwaging disenyo, ay naging simbolo ng pagbangon. Ang kwento ko, isang ina na mag-isang pinalalaki ang anak at muling bumuo ng kanyang karera, ay naging isang inspirasyon. Ngunit ang liwanag ay laging may kasamang anino. At ang anino ng aking tagumpay ay ginising ang mga ahas na akala ko'y pansamantalang natutulog. Nagsimula ito sa mga bulong-bulungan online, mga blind items sa mga gossip blog na malinaw na tumutukoy sa akin. Isang probinsyanang taga-disenyo na nang iwan sa kanyang mapagmahal na asawa para sa pera at katanyagan. Mga komento na nagpaparatang na ako'y isang masamang ina, na ginagamit ko lang ang aking anak para sa simpatya. Ang bawat salita ay gawa sa lason, maingat na pinili upang sirain ang aking reputasyon at ang pangalang nagsisimula pa lang akong buuin. Hindi ko kailangang hulaan kung sino ang nasa likod nito. Ang estilo ng paninira, malinis, tuso, at tumitira
Sa pinakamasakit na paraan ay may tatak ni Miranda Alcantara. Sinusubukan kanyang takutin, anak, sabi ni Attorney Ben nang ipakita ko sa kanya ang mga artikulo. Nasa Baguio siya para sa isa sa aming mga regular na pag-uusap. Ngayon nakilala ka na. Mas malaki ang pwede niyang sirain. Gusto niyang umurong ka bago pa man tayo magsimula ng laban. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga puno ng pino ay matatag na nakatayo. Hindi natitinag ng hangin. Ganoon din dapat ako. Hindi ako uurong, sabi ko. Ang aking boses ay kalmado. Tumingin ako sa kanya at sa aking ama. Oras na po. Ituloy na natin ang kaso. Isang tango mula kay Itay at isang seryosong tingin mula kay Attorney Ben ang naging sagot. Inilatag ni Attorney Ben ang isang folder sa ibabaw ng aming maliit na mesa. Sa loob nito ay mga dokumento, mga litrato, mga statement. Ang resulta ng halos isang taong tahimik na paghahanda. Illegal detention, coercion, attempted murder. Isa-isang binanggit ni Attorney Ben ang mga kasong isasampa namin laban kay Miranda, Alonso, at maging kay Doña Esmeralda bilang kasabwat. Mayroon tayong testimonya ni Yaya Ising, mayroon din tayong medical records mo mula sa ospital, at tumingin siya sa aking ama. Binuksan ni Itay ang isang hiwalay na sobre. Sa loob nito ay mga bank statement, mga record ng malalaking halaga ng pera na palihim na inilipat mula sa mga offshore accounts ng Vergara Corporation papunta sa isang pribadong account na nakapangalan, kay Miranda Alcantara. Ang mga transaksyon ay nagsimula ilang linggo bago pa man ako ikulong sa Batangas. Hindi lang ito simpleng pagnanasa o paghihiganti liwayway, sabi ni Itay. Ang kanyang boses ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ito ay isang planadong pagtatangka na ubusin ang yaman ng mga Vergara at isisi ang lahat sa iyo. Ginamit ni Miranda si Alonso bilang isang perpektong piyesa sa kanyang laro. Tinitigan ko ang mga papel, ang mga numero, ang mga petsa, ang malamig at matibay na ebidensya ng kanilang kasakiman. Ang galit sa loob ko ay hindi na mainit. Isa na itong yelo na nagpapatigas sa aking determinasyon. Okay na, Tay. Attorney Ben, gawin niyo na po ang dapat gawin, sabi ko. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ni Attorney Ben, pumasok ako sa silid ni Amara. Mahimbing siyang natutulog sa kanyang kuna. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom malapit sa kanyang muka. Ang kanyang paghinga ay payapa. Ang amoy ng baby powder ay bumalot sa buong silid. Hinaplos ko ang kanyang malambot na buhok. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang laban na ito ay hindi para sa akin, hindi para sa paghihiganti. Ang laban na ito ay para sa kanya, para sa isang kinabukasan kung saan hindi siya mabubuhay sa anino ng kasinungalingan. Para malaman niya na ang kanyang ina ay hindi isang biktima na nagtago, kundi isang mandirigma na lumaban. Kinabukasan, sa isang marangyang mansyon sa Forbes Park, isang formal na, nakadamit na lalaki ang nag-abot ng isang makapal na sobre sa isang katulong. Dinala ito sa loob kung saan si Alonso at Doña Esmeralda ay nag-aalmusal. Nang buksan ni Alonso ang sobre, ang kanyang muka ay biglang namutla. Ang summons, isang opisyal na dokumento mula sa korte, detalyado ang mga kasong isinasampal laban sa kanila. Ang pangalan ko, Liwayway Salvacion Vergara, ay nakasulat sa itaas bilang ang nagsasakdal. Ang tinidor na hawak ni Doña Esmeralda ay bumagsak sa kanyang plato, lumikha ng isang matinis na tunog sa katahimikan ng kanilang marangyang dining hall. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Ang courtroom ay malamig at tahimik, isang uri ng katahimikan na mas mabigat kaysa sa ingay. Ang hangin ay amoy lumang papel at pinakintab na kahoy. Bawat pag-ubo, bawat paggalaw sa mga upuan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Mula sa aking kinauupuan,
Sa tabi ni Attorney Ben, tanaw ko sila. Si Alonso, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay gusot sa pag-aalala. Sa tabi niya, si Doña Esmeralda, ang kanyang karaniwang mapagmataas na postura ay napalitan ng isang hindi maitagong kaba. At sa kabilang panig, sa lamesa ng depensa, naroon si Miranda. Kalmado, puno ng kumpiyansa, isang ahas na handang manuklaw. Nagsimula ang paglilitis. Ang mga unang araw ay napuno ng mga legal na argumento at pagpresinta ng mga ebidensya. Ngunit ang araw na pinakahihintay ng lahat ay ang araw na ako na ang uupo sa witness stand. Habang naglalakad ako papunta roon, ang bawat hakbang ay parang isang milya. Ramdam ko ang mga mata ng lahat na nakatutok sa akin. Ngunit hindi ko sila pinansin. Ang tanging tinitignan ko ay si Itay na nakaupo sa unang hilera. Tumango siya sa akin, isang tahimik na mensahe ng suporta na nagbigay sa akin ng lakas. Nagsimulang magtanong si Attorney Ben. Giniyahan niya ako sa aking kwento mula sa masayang simula ng aking pagsasama ni Alonso hanggang sa malamig na gabi sa Batangas. Ang aking boses ay hindi nanginig. Isinalaysay ko ang lahat. Hindi bilang isang biktima na humihingi ng awa, kundi bilang isang saksi na nagsasabi ng katotohanan. Ikinuwento ko ang paghamak ni Doña Esmeralda, ang panloloko ni Alonso, ang kalupitan ni Miranda. Nang si Miranda na ang tumayo para sa cross-examination, ang buong silid ay tila huminto sa paghinga. Lumapit siya, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng ritmikong tunog sa sahig. Mrs. Vergara, simula niya. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng simpatya. Hindi po ba't totoo na kayo ay mayroong postpartum depression? Hindi po ba't posible na ang lahat ng ito, ang kwento ng pagkakakulong, ang kwento ng pagbabanta, ay produkto lamang ng isang isipang nalilito at may karamdaman? Sinubukan niyang ipinta ako bilang isang babaeng baliw at hindi mapagkakatiwalaan, ngunit handa kami. Ipinresinta ni Attorney Ben ang testimonya ng aking doktor na nagpapatunay na ako ay nasa maayos na pag-iisip. Ang testimonya ni Yaya Ising ang sumunod. Umiiyak, ngunit buo ang loob. Isinalaysay niya ang lahat ng kanyang nakita. Ang pag-utos ni Miranda na gutumin ako. Ang pag-iwan sa akin sa gitna ng bagyo. Ang mga salitang, mas mapapadali ang lahat kung mawawala ka na lang. Ngunit ang pinal na dagok ay hindi nanggaling sa mga salita. Ito ay nanggaling sa mga papel. Ipinresinta ni Attorney Ben sa korte ang mga bank record na nakuha ni Itay. Ang mga dokumento na nagpapakita ng malinaw na pattern ng pagnanakaw. Habang ipinapaliwanag ng isang financial expert ang bawat transaksyon, nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Alonso. Tumingin siya kay Miranda, hindi na nang may pagmamahal, kundi nang may pagdududa. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay kasing putla na ng papel. Ang pundasyon ng kanyang mundo, ang paniniwalang ang lahat ng ito ay para sa hustisya ng kanyang ama, ay unti-unting gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Wala akong kinalaman dyan, sigaw ni Miranda nang siya na ang nasa witness stand. Si Alonso ang nag-utos ng lahat ng yon. Siya ang punot dulo ng lahat. Ako'y sumusunod lamang sa utos ng aking kliyente. Sa isang iglap, ibinaliktad niya ang lahat. Itinuro niya si Alonso. At sa sandaling iyon, ang huling piraso ng pag-ibig o katapatan na maaaring nararamdaman pa ni Alonso para sa kanya ay tuluyang naglaho. Tumayo si Alonso. Ang kanyang mukha ay hindi na mailarawan. Sinungaling! Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ikaw ang nagplano ng lahat. Sinabi mo sa akin na si Rafael del Rosario ang pumatay sa ama ko. Sinabi mo na kailangan naming bawiin ang yaman na para sa amin. Ginamit mo ako. Nagsimula ang kaguluhan. Ang pag-upo ng hukom, ang pagpukpok ng kanyang gavel, ay halos hindi na marinig sa gitna ng sigawan.
Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang tunay na mukha ni Miranda. Ang kanyang maskara ng kumpiyansa ay nabasag at sa ilalim nito ay ang purong takot. Tumingin ako sa kanya, hindi na may galit kundi may awa. Sinubukan niyang sirain ako, ngunit sa huli, siya ang sumira sa kanyang sarili. Ang kanyang kasakiman ang naging sarili niyang lason. Habang inilalabas ng mga gwardiya si Alonso na patuloy na sumisigaw, habang si Doña Esmeralda ay napahagulhol sa kanyang upuan, at habang si Miranda ay nakatulala. Alam ko na, tapos na ang laban. Ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay palaging hahanap ng paraan upang lumabas sa liwanag. Ang hatol ay ibinaba makalipas ang ilang linggo, ngunit ang resulta ay alam na ng lahat. Mula pa noong araw na gumuho ang mundo ng mga Vergara sa loob ng korte, si Miranda Alcantara ay napatunayang nagkasala ng multiple charges, fraud, coercion, at attempted murder, isang mahabang listahan na katumbas ng halos habambuhay na pagkakakulong. Si Doña Esmeralda, bilang kasabwat, ay nahatulan din ng mas maiksing sentensya. Si Alonso, dahil sa kanyang kooperasyon sa huling bahagi ng paglilitis at sa pag-amin sa kanyang mga kasalanan, ay nakatanggap ng mas mababang parusa. Bago siya dalhin sa piitan, humiling siya ng isang pakiusap. Ang makausap ako sa huling pagkakataon. Dinala ako ni Attorney Ben sa isang maliit at tahimik na silid sa loob ng Hall of Justice. Doon, naghihintay si Alonso, nakaupo sa isang simpleng silya, nakaposas. Ang lalaking nasa harap ko ay hindi na ang makapangyarihang bilyonaryo na dati kong tinitingala. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kumpiyansa at minsay galit, ngayon ay puno ng isang malalim at nakakaawang pagsisisi. Naupo ako sa tapat niya, isang mesang bakal ang namamagitan sa amin. Sa labas ng pinto ay naghihintay si Attorney Ben at ang isang gwardiya. Liwayway, sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam ko, walang salita ang makakapagbura sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang magpatuloy. Naniwala ako sa isang kasinungalingan. Pag-amin niya, ang kanyang tingin ay nasa sahig. Naniwala ako dahil mas madaling maniwala sa galit kaysa tanggapin na ang ama ko ay hindi ang taong inakala ko. Ginamit ni Miranda ang galit na yon. At ako, nagpagamit ako. Dahil sa kahinaan ko, sinira ko ang buhay mo. Sinira ko ang buhay ng nanay ko. Sinira ko ang sarili ko. Tumingala siya at sa wakas ay tumingin sa aking mga mata. Nakita ko ang mga luhang namumuo sa gilid ng mga iyon. Ang pinakamasakit sa lahat, Liwayway, ay noong nalaman ko na ang pinakamatamis na bagay na nangyari sa buhay ko, ang pagmamahal mo, ay sinira ko gamit ang sarili kong mga kamay. Patawarin mo sana ako. Tinitigan ko siya. Ang galit na dati kong nararamdaman ay matagal nang nawala. Ang awa, mayroon pa ng kaunti. Ngunit ang nangingibabaw sa lahat ay isang pakiramdam ng pagtatapos. Matagal na kitang pinatawad, Alonso, sabi ko. At sa pagsabi ko noon, naramdaman kong totoo. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Kailangan kong magpatawad para makalaya. Ang anak natin, halos pabulong niyang tanong, kamukha ba siya sa'yo? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi sa unang pagkakataon. Ang mga mata niya ay sa'yo, pag-amin ko. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Alagaan mo siya, Liway. Bigyan mo siya ng buhay na hindi ko naibigay sa'yo. At kung pwede, balang araw, sabihin mo sa kanya na minahal siya ng kanyang ama. Kahit sa maling paraan. Tumayo na ako. Paalam, Alonso. Liwayway, tawag niya habang ako'y papalabas.
Sana, sana maging masaya ka. Hindi na ako lumingon. Naglakad ako palabas ng silid, palabas ng gusali, at sinalubong ang liwanag ng araw. Ang bigat na matagal kong pinasan ay tuluyan nang nawala. Ang huling kabanata ng aking nakaraan ay naisara na. Habang naglalakbay kami pabalik ni Attorney Ben, ang aking isipan ay hindi na nasa Maynila. Ito ay nasa Baguio. Nasa isang maliit na bahay na puno ng amoy ng puno ng pino. Nasa isang batang babae na nagngangalang Amara. Ang aking kinabukasan ay hindi na tungkol sa paghihiganti o paghahanap ng hustisya. Ang hustisya ay naibigay na. Ito ay tungkol sa pagbuo. Pagbuo ng isang bagong buhay. Pagbuo ng isang tahanan. Pagbuo ng isang hardin kung saan ang aking anak ay maaaring lumaki ng malaya at masaya. At ang paghihiganti ay tapos na. Ang paghilom ay magpapatuloy. 5 taon ang lumipas. Ang hangin sa Baguio ay kasing lamig pa rin ng dati. Ngunit ang umaga ay palaging may dalang init. Mula sa bintana ng aking kusina, tanaw ko ang isang hardin na dati pangarap lang. Ngayon, ito'y puno ng mga rosas na puti, mga gumamela, at sa isang sulok, isang maliit na puno ng sampagwita na nagsisimula pa lang mamulaklak. Sa gitna ng hardin, may isang batang babae na tumatawa. Ang kanyang buhok ay itim at makintab, nakatali sa 2 tirintas na sumasayaw sa bawat talon niya. Hinahabol niya ang mga paru-parong may iba't ibang kulay. Siya si Amara, ang aking 5 taong gulang na anak. Ang aking mundo. Mama, tingnan mo. Sigaw niya itinuturo ang isang malaking paru-parong kulay asul na dumapo sa isang rosas. Ngumiti ako. Ang ganda, anak. Ang aking kumpanya, ang Amara Designs, ay hindi na isang maliit na negosyo sa garahe. Isa na itong respetadong pangalan sa industriya. Mayroon na kaming sariling opisina sa bayan at isang maliit na team ng mga mahuhusay na taga-disenyo. Ang mga proyekto ay dumadating mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit palagi kong tinitiyak na ang aking pinakamahalagang proyekto, ang pagiging ina kay Amara, ay hindi napapabayaan. Lolo, tulungan mo ako. Narinig kong sigaw ni Amara. Lumabas mula sa likod ng bahay si Itay, hindi na hawak ang maliliit na gamit ng isang relohero, kundi isang maliit na pandilig. Ang kanyang buhok ay mas maputi na. Ang mga guhit sa kanyang muka ay mas malalim. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kagalakan na matagal kong hindi nakita. Siya ang pinakamasayang lolo sa buong mundo. Itinuro niya kay Amara kung paano dahan-dahang didiligan ang mga halaman. Si Yaya Ising ay kasama pa rin namin. Siya na ang reyna ng aming kusina. Palaging nagluluto ng masasarap na pagkain at tinitiyak na ang bahay ay laging puno ng init at pagmamahal. Siya ang isa sa mga haligi ng aming munting pamilya. Minsan natanong ko ang aking sarili, napatawad ko na ba sila ng lubusan? Ang sagot ay hindi simple. Si Alonso, pagkatapos ng ilang taon ay nakalaya na. Narinig ko mula kay Attorney Ben na namumuhay na siya ng simple sa isang malayong probinsya, malayo sa anino ng pangalang Vergara. Hindi ko na siya kinamumuhian, hindi ko na rin siya iniisip. Ang pagpapatawad ko sa kanya ay ang paglimot. Si Miranda at Doña Esmeralda ay nasa bilangguan pa rin. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko para sa kanila at napagpasyahan kong hindi ko na kailangang alamin. Ang kanilang kapalaran ay nasa kamay na ng batas at ng Diyos. Ang aking kapayapaan ay hindi na nakadepende sa kanila. Ang tunay na kapayapaan ay narito sa bawat halakhak ni Amara. Sa bawat tasa ng kape na ibinabahagi ko kay Itay sa umaga. Sa bawat disenyo na aking nalilikha mula sa puso. Nahanap ko ang aking pahinga. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Amara sa hardin, may nakita siyang isang larawan sa loob ng bahay. Isang larawan ko nung ako'y bata pa, kasama ang aking ina. Mama, sino po siya? Tanong niya. Umupo ako sa tabi niya at niyakap siya.
Siya ang lola mo. Sagot ko. Kamukha mo siya. Maganda po ba siya? Napakaganda. Sabi ko, hinahaplos ang kanyang buhok. At napakatapang. Katulad mo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Ang mga matang iyon, ang mga mata ni Alonso, ngunit walang bakas ng galit o pait. Puno ito ng pagmamahal. Dumapo ang isang paru-parong puti sa kanyang maliit na daliri. Ngumiti siya ng malapad, isang ngiting nagpaliwanag sa buong mundo. Sa sandaling iyon, alam ko na, tapos na ang lahat ng unos. Ang hardin sa Baguio na itinayo mula sa mga abo ng nakaraan ay buong-buo ng namumulaklak. At ako, si Liwayway Salvacion, ay hindi na anino ng kahit kanino. Ako ay isang ina, isang anak, isang taga-disenyo. At sa wakas, pagkatapos ng lahat, ako ay malaya. 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 Ako ay malaya.